Ako po si Blessilda Ron, 52 years old, nakatira sa Dasmariñas City, Cavite. Ang pamilya namin talagang hirap sa buhay. Yung kahit papaano, kahit mahirap ka, pagtiisan mo yung hirap na hindi ka kailangan mong lamang ng kapwa. Yung konting kikitain mo, ipapakain mo sa pamilya mo, malinis na dadating sa kanila. Yung bang makaraos ka lang, yung kahit ngayon walang kakain, may Diyos namang tutulong sa'yo. Hanggang sa nag-umidad ako, ayoko rin naman umasa sa iba. Sa tulong at awa naman ng Diyos, hindi ako napabayaan. 6 sila na napalaki naman po namin ng maayos. Paglalabada, pamamalansya, pagmamanicure, kasi hindi ako pwedeng mamalansya lang. Kailangan, pag may nagpatawag ng pamamalansya, hahanapin ko yung makasideline ako ng pagmamanicure. Sa asawa ko po, importante po yun. Kasi hindi naman po laging meron siyang trabaho. Ito yung marangal na trabaho. Kasi wala naman po akong natapos sa pag-aaral. Kung 250 isang araw, ligtas na yung bigas, ligtas na yung ulam. Yung mister ko yung nagsusurvive naman ng pangkuryente at pang-ilaw. Yun, napagsasabay-sabay ko naman po sa awa naman ng Diyos. Pag masipag ka, marunong ka sa buhay, hindi ka magugutom. Yun ang simula ng pamamagitan. Sa awa naman ng Diyos, yung pang-araw-araw ng pagkain. Kasi nang kaya lang namin yung pagkain, pang-araw-araw, pang binibigas, at higit po pala sa lahat, yung pag-aaral nila, tuwang-tuwang na kami. Yung panganay ko po, nakatapos siya ng secretary, 2 years course po, dyan po sa may Bacoor. Tapos po yung pangalawa naman, dito po sa may NCST, 2 years din siya doon. Tapos yung pangatlo, sa Imus, Kapsu, doon po siya naman nakapagtapos. Yung pang-apat naman po, dito rin naman siya sa NCST. Sa awa naman ng Diyos yun, nagtatrabaho sila, nag-aaral, nagbibigay pa rin sila sa akin kahit pa paano. Masayang-masaya ako na nakatapos sila ng pag-aaral kasi sabi ko, kahit walang tumulong ng mga kapag-anak, sabi ko, kaya pala ng tao na itaguyod yung sarili mo na may tutulong at tutulong sa awa ng Diyos. Yun, nagsumikap kami mag-iina. Kami hindi, yung mister ko, nakataos kami sa ganyan. Mahigit na siya 20 years kasi kaysa bitawan ko, sayang din. Kasi ang laki na ng ngayon nasa 1,000 na rin eh. Sabi ko, pwede na, napagtitiisan na rin. Hindi ko na rin sila maiwan. Kasi sabi ko, sa awa naman ng Diyos, nakakaya ko yung hirap. Kasi kumbaga sa iba yung batak ka na sa hirap eh. Minsan kasi may sasabihin sila sa alam mo, ganda mo, ba't ka nagtitiis maglabada? Sabi ko, gusto ko talaga yung trabaho ko eh. Yung gusto mo pala, walang pwedeng manglait sa'yo. Gusto ko to eh. Ito talaga yung the best sa tao. Bilang isang babae ka, bilang hanay ka, mabuti ang ipakita mo. Pag hindi ka napagod, hindi ka kakain. Magsumikap ka, magpawis ka, sumakit man yung likod mo. At least kahit pa paano, may barya kang natanggap. Nairaos mo yung maghapon mo. Hindi ko pinakita sa mga amo ko na nalungkot ako na tambakan ka isang tambak na laban. Hindi. Kasi yung pinaghihirapan ko, pera yun. Yun ang katwiran ko lagi. Sa ngayon naman po, tumatanggap pa rin ako ng labada at pamamalansya. At ang nakadagdag naman po doon, kahit naman po paano, mayroon pa rin po akong isang sideline. Po barangay health worker po. Kahit pa paano, malaking tulong din po. Kasi matanggap din po ako dun isang buwan, 4,000. Yung magkapamilya ko, yung pong malaking pinagpasalamat ko. Yung palakasan, yung mabuting kaloob niya sa akin. Sabi ko, gano'n lang naman pala ang buhay. Kailangan mo rin, tulungan mo rin yung sarili mo para tulungan ka rin ng Diyos. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.